marinig ninyo, kundi gustong malaman ng Panginoon at mabuksan ang mga isip at puso ninyo. Kung kayo ay may mga leader na hindi naman karapat-dapat, kapatid, lumayo ka. Lumayo ka dahil hindi nakakapag-bless sa harap ng Diyos. Kung alam mo na hindi gawain nila ang ginagawa ng Diyos, walang masamang lumayo. Sinabi po sa Ecclesiastes 3, basahin niyo po, lahat ng bagay may panahon. May panahon ng pagpunit, may panahon ng paglayo, ng pagtatahi. May panahon ng pagyakap at may panahon din ng paglayo. Kaya hindi lahat ng lumalayo sa mentor o hindi lahat ng lumalayo sa pastor niya, may problema yung lumayo. Minsan po, may problema yung leader. Minsan may problema yung pastor, no po? Kaya wag tayong bastang magja-judge dahil lumayo ang isang tao or lumayo yung isang tagapangasiwa. Bakit po? May criteria rin po ang Panginoon. May qualification po ang Panginoon. Ang pagiging leader, hindi po basta pagiging leader. Kagalang-galang, walang kapintasan. Hallelujah. Ang Diyos po ang nagsabi niyan. Bakit? Kung talagang Diyos ang pinaglilingkuran mo, bakit ka magkakaroon ng kapintasan? Kung totoong pagmamahal ng Panginoon ang ginagamit mo, ba't kailangan hindi ka magmahal ng ibang tao at namimili ka lang at may paborito ka? That's not the Christ-like. Bakit ka mapagmahal sa salapi? Mahal mo lang siya dahil marami siyang perang binibigay sa'yo? Mahal mo siya dahil pakakinabangan mo siya pagdating ng araw? Nakikita po ng Panginoon ang mga puso natin, yung kapakinabangan. Naghahangad ka in future. Alam mo na itong taong to may maitutulong sa'yo pagdating ng tamang panahon. Kaya mo ba siya inaalagaan? Kaya ko ba inaalagaan si Atila Arnie? Habla, kasi alam ko next time, abogado na siya. Hallelujah, in Jesus' name. Amen? Dahil alam ko kay Atila Arnie Habla, may mapapakinabangan ako. Kung hindi ako hiwalay ngayon, next time, mapapakinabangan ko to. Kung aalagaan ko si Atila Arnie Habla next time, kaya niyang prosesuhin yung aking diborsyo. Kaya ko ba siya inaalagaan? Kaya ko ba inaalagaan si Ate Mary Jane Sacreto? Kasi alam ko na pag uwi ko ng Pilipinas, pwede akong pumunta sa bahay niya. Amen? At doon ako tumira. At siya ang magpapakain sa akin sa loob na 1 buwan. Tapos lilipat ako sa bahay ni Ate Mary Grace. Pakakainin niya ako 1 buwan. Pakakainin ako ni Ate Maria Allen sa lugar niya ng 1 buwan. Kaya Ate Rosemary Isip sa lugar niya ng 1 buwan. Hindi ko kailangan mag-provide ng pera para sa sarili ko. Pupunta ako kay Ate Rona. Tatanggalin ko si Ate Rona sa posisyon niya at ako ang tatayo sa mga ministry ng mga kabataan. Maling hangarin ng mga leader. Motibo ng mga leader. Amen? Purihin po ang Panginoon. May mata po ang Panginoon. May mata po ang Diyos. At hindi natin mapepeke ang ating mga motibo kung kayo ay naghahangad na maging leader. May qualification po ang Panginoon. At hindi natin madadaya. At bilang tagapangasiwa na armor bearer, hindi rin po natin madadaya ang Panginoon. Ano po? Pupunta ako kay Ate Therese kasi alam ko magandang trabaho ni Ate Therese. Bibigyan niya ako ng income. Kaya ako inaalagaan si Ate Therese. Hallelujah. Mga pastors, mga leader, mga mentors. This is wake-up call. Matakot po tayo sa Diyos. Matakot po tayo sa Diyos. Inaalagaan ko si Crystal kasi bakit? Malaki yung mabibigay sa akin na tithes ni Crystal. Amen. Hallelujah. This is reminder po, mabigat po, masakit. Kaya nga po may mga tao, may mga tagapangasiwa, don't judge them kung bakit lumalayo sila sa pastor nila. Amen. At sa mga leader nila, there is rebellion, but sometimes natural na rebellion. Tinatama ka, ayaw mo itama, lumalayo ka. Kaya nagkakaroon ka ng rebellion spirit. No? Kapag ang isa naman iyon namang po, hindi masama. May panahon ng paghihiwalay. Kung ayaw nilang makinig sa'yo, nagsama ka na ng pastor mo. Di ba? May pagtutuwid, may tamang pagtutuwid. Pag hindi ka nila pinakinggan, kinausap mo, magsama ka na isa. Pag di ka pa rin pinakinggan, tawagin mo yung pastor mo. Pag di ka pa rin pinakinggan, kapatid, let God deal sa kanya. Hayaan niyo po ang Diyos ang mag-deal sa kanila. Makatarungan po ang Lord. Na po? At hindi rin bulag ang Diyos sa mga ginagawa. Ayaw nila tumigil ng pangangalan niya. Sige lang, let go. Hayaan natin ang Diyos ang mag-deal. Ayaw niyo magtigil ng kasinungalingan, let go. Tandaan niyo po, hindi lahat tupa.
Amen? Hindi lahat po. Hindi lahat. Lahat at nagmamanifest ang rebellion spirit. Ano po? Strife, alitan. Nagki-create ng alitan sa grupo. Contention, nagdadulot ng pagtatalo-talo sa grupo. Amen? Yung pagkaka-chismis, no, para lang maitaas ang sarili, binabanay kapwa niya. Magkaroon din po tayong discernment, ano? Kung wala naman kayong nakikitang, yung, alam niyo po, ano, yung wala kang kasama na napansin mo rin yon. Kasi kapag ang isang tao, no, ay may ugali yung tao na yun na ganon, at nakita din niya, that is true. Totoo yun, hindi yun basta bintang. No po, dahil ang tao may discernment din. May regalo ding discernment, no? Kapag dalawang tao, hindi, mapapansin mo yung ugali ng tao na yun. Kapag dalawang tao, tatlong tao, apat na tao, kapatid, totoong-totoo na talaga. Hallelujah. Amen. Kaya nagkakaroon din po ng kapag may mga bagay, may judgment na totoo. No po? Sinabi po yan sa John, nakalimutan ko lang, 7:24 po yata. Meron din namang pagtutuwid na totoo. No, kaya yung mga pastor at yung mga tagapangasiwa, tumanggap din po tayo ng totoo. Kasi we're not perfect. Nagkakamali po tayo. Walang masama dahil pastor ka, magsusorry ka dahil nagkamali ka sa isang pastor mo. Dahil nakalimutan mo, naging mayabang ka. Diba? Nagkaroon ka ng paninira sa isang kapwa mo pastor. Bakit? Hindi ginagawa ng pinuno yun. Hindi ginagawa yun. Kapwa mo tagapamahala ng iglesia, sinisiraan mo. Amen? Kapwa mo tagapangasiwa ng iglesia, wala ka nang ginawa kundi ibagsak para lang maitaas ka. Hindi yan katangian, no? Katulad po ng binasa ko. Kailangan walang kapintasan ng isang leader. Kaya kung ikaw napapansin mo'y ganun, abay, magdasal ka na, magpabalot ka ng banal na dugo at baka mag-manifest sa'yo yung spirit ng rebellion niya, ng alitan at spirit ng pagtatalo-talo. Nilalason niya yung sarili mo para lumayo ka sa ibang gawain. Division, gawain ng demonyo yun. Napapansin niyo po ba? May mga leader na ilalayo ka. No? Kapag mabuti naman yung pinapasukan mo at ginagawa niya ng division, kapatid, maging mapagmasid ka. Gawain ng demonyo yon. Pag, anong sabi niya? Gawa ng laman? Walang habas. Amen? Na pagsasaya. Pagbabaha-bahagi. Pagiging makasarili. Walang disiplina sa sarili. Ano pa po yon? Mga gawain ng laman? Anong sabi niya doon? Kapag ikaw ay hinahati-hati mo ang body of Christ at ginagawan mo ng division, walang puwang ang mga taong ito sa kaharian ng Diyos. Sabi niya po, sa Galatians 5, basahin niyo po. Kaya kung may mga leader kayo na ganyan, ginagawan kayo ng division, nilalayo kayo, ano po? At kahit mabuti naman yung ministeryo na yun at dun ka galing at nilalayo ka niya, maging mapagmasid ka. Amen? Kasi next time, ganun ka na rin. Mapanira ka na rin sa kapwa mo at maggagawa ka rin ng division sa ibang tao. Amen? Competition. Nakikipagkompetensya. Mas magaling daw siya kaysa kay ganun. Kung ganun ang leader na hinahangad mo, kapatid, hindi ako magtataka. Ikaw din next time, gumagawa ka na rin ng pagbabaha-bahagi at nakikipagkompetensya ka na sa kapwa mo pastor, sa kapwa mo mananampalataya. You don't have to compare yourself sa kapwa mo mananampalataya. Dahil hindi sila ang iyong katangian na ginagaya. Ang goal mo ay maging Christ-like, hindi katulad ng mananampalataya. Kung meron kang ikukumpara yung sarili mo, sa Diyos mo ikumpara. Amen? Sa salita ng Diyos mo ikumpara yung sarili mo para wag kang maging hambog. Mangmang. Amen? Na ayaw magpaturo. Sabi ng salita ng Panginoon, ang taong hindi nakikinig kapag tinatama at nagagalit pa, mangmang. Magagalit pa sa yan. Pero ang taong matalino at binigyan ng talino na nagmumula sa Panginoon, pag tinutuwid mo yan, nagpapasalamat yan. Sabi niya yan sa Proverbs. Amen? Sasabihin niyo bang sinungaling ang salita ng Diyos? O ikaw ang sinungaling dahil pinapaniwala mo yung sarili mo? Na pag tinutuwid ka, ayaw mo. Nagre-rebellion ka. Na pag tinutuwid ka, nasasaktan ka. Mas mabuti pa yung nasasaktan ka pero nagpapaumanhin ka, tapos humingi ka ng tawad and binabago mo.
That is the heart of servant na hinahanap ng Diyos. May humility. Amen? So, tanggalin po natin yung paghihimagsik, alitan, pagtatalo, kompetisyon, and unforgiveness. Hallelujah. Hindi pagpapatawad, kapatid. Kung ikaw ay walang pagpapatawad, no? Alam mo ba na ang hindi pagpapatawad walang panahon para sa tao? Basahin niyo po Ecclesiastes 3, no? Napag-aralan ko lang po. Kahapon nga po pinahayag ko. Ang unforgiveness, ang hindi pagpapatawad, kahit sinong tao nakagawa ng kasalanan sa inyo. Walang excuse kahit pa napatay yung kapatid nyo, magulang nyo, kahit sino pa sa pamilya ninyo, o na-rape yung pamilya ninyo. Walang excuse. Ang unforgiveness, kahit ginawa mo pa lahat ng ginawa mo sa mundong ito, lahat ng utos ng Panginoon sa mundong ito, nagawa mo na at hindi ka nakapagpatawag. Pwede rin pala na yun lang, isang katangian na yun ang magdadala sa'yo sa impyerno, unforgiveness. Nag-disciple ka na, nagpayag ka ng salita ng Diyos. Amen? Kasi walang alagad ng Diyos na hindi nagpapatawad. Ang totoong nagmamahal at agape ang nararamdaman mo sa puso mo, walang puwang sa iyong galit. Walang puwang ang unforgiveness. Kung yung unforgiveness na yun ang magdadala lang sa'yo sa impyerno, magpatawad ka na lang. Kaysa mapunta ka sa impyerno. Lagi mong isipin, no? Kung meron dito na hindi pa nagpapatawad, kung sino man ang hindi nyo napapatawad, yan lang hindi nyo pagpapatawad ang magdadala sa'yo sa impyerno, magpatawad ka na lang, kapatid. Dahil sabi ng Panginoon, ang hindi magpatawad, hindi patatawarin ng Ama. At kung hindi ka pinatawad ng Ama, saan ka pupunta? Sa palagay mo, makakapasok ka sa langit? Hindi. Amen? Kaya ka nga nagsisisi kaya nga may repentance di ba? Kaya nga kailangan natin ng kapatawaran na iginagawad ng Panginoon dahil kailangan natin ng pagpapatawad. Amen? Tapos ikaw, pag nagdadasal ka nga Panginoon, patawarin mo ko. Pag humingi ka ng tawad, bigla-bigla may prayer request ka pa. Hallelujah. Di ba? Pagkatapos mo humingi ng tawad, Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan na nagawa ko sa iyo. Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, ang prayer request ni ganito. O ba, gaano ka ang puso ng tao, di ba? Di ba? Kapag nagdadasal ka sa Panginoon, gusto mo pag nagdadasal ka, pinapatawad ka, bigla-bigla may prayer request ka. Tapos pag ikaw hihingi ng tawad sa iyo yung tao, di ba? Ang lakas ng loob mo. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Hello, nung humingi ka ng tawad sa Panginoon, mamamatay tao ka. Chismosa ka rin. Kasama po ako doon, ha? Hallelujah. Di ba? Nung humingi ako ng tawad sa Diyos, mangangalunya din ako. Tapos ayaw ko magpatawad? Sino ka? Sino ako? Ang lakas nga ng loob ng tao Tapos sasabihin mo, may panahon ng pagpapatawad? Hindi po totoo yun. Basahin niyo Ecclesiastes 3. Hindi niya binigyan ng panahon ng pagpapatawad. Ang hindi pagpapatawad, may panahon ng pagpapatawad. At hindi pagpapatawad, walang ganon. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Ephesians 4, kung di po ako nagkakamali, 26 and 27, bago lumubog ang araw, anak, kailangan nakapagpatawad ka na. Bakit? Kasi hindi mo alam ang bukas. Biruin mo, bakit sasabihin ng Panginoon na bago lumubog ang araw, kailangan nakapagpatawad ka na? Kasi binigyan ka ng Diyos, sabi niya sa Ecclesiastes 3, sa dulo, sa 11, binigyan ka niya ng panahon na makita mo lang na may bukas, pero hindi ka binigyan ng panahon kung anong mangyayari bukas. Kaya kung yung hindi lang pagpapatawad mo ang magdadala sa'yo sa impyerno, anong gagawin mo ngayon, kapatid? Kaya kung hindi wala ka pang napapatawad ngayon, tinatanim mo pa, di ba? Wala ka rin karapatang humarap sa Panginoon, humingi ng pagpatawad kung ayaw mong patawarin. Sabi ng Panginoon, iwanan mo muna yung alay mo, humingi ka ng tawad sa lahat na nagawan mo ng masama, saka ka humarap sa altar ko. Sino ka? Kahit pa sabihin mo, hindi mo alam kung gaano kabigat ang ginawa nila sa akin, kapatid, wala kang karapatang sabihin yon. Dahil nung nasa harapan ka ng Diyos, gusto mo patawarin ka, sabay may prayer request ka pa. Gaano kakapal po? Di ba? Tayo sa harap ng Diyos. Tapos sasabihin natin, ang sabi ng Panginoon sa Ephesians 4 din po, kung di ako nagkakamali, sa dulo, verse 32, kung di po ako nagkakamali, hallelujah, buksan niyo po, magpatawad ka kung paano kang pinatawad ng Ama. Patawarin mo yung tao kung paano ka pinatawad ng Ama. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa verse 4 ng Ephesians 4 po, 31 or 32. Kung paano kang pinatawad ng Ama. Amen, sa langit, kapatid. Kaya sino ka? Diba? Ang lakas naman ng loob mo na magsabi
na sino siya para patawarin mo? Sino ka rin para patawarin ng Panginoon? Sino ako para patawarin ng Panginoon? At pagkatapos mo humingi ng tawad, humihingi ka pa ng prayer request. Sino ka? Sa lahat ng panahon na ayaw mong magpatawad, sino ka, kapatid? Kumpara sa Diyos. Hindi ko ikukumpara sa ibang Kristiyano yung ugali natin na yan. Ikumpara mo sa sarili mo sa Diyos, sa salamanin mo yung sarili mo dahil ikaw ay sinasabi mong binago ka na tapos hindi ka makapagpatawad. Anong pag-ibig ang ginagamit mo sa kapwa mo? Pag-ibig mo pa rin? Kapatid, ako nagsasabi sa'yo, kung ganyan pa rin ang pag-ibig mo, hindi ka pa rin born again. Baka ma-burn again ka lang ulit. Baka akala mo lang, baka feeling mo lang, born again ka. Amen? Baka feeling mo lang, tagapagmana ka ng kingdom. Amen? Baka feeling mo lang yan. Dahil maraming naglingkod. Amen? Maraming naglingkod na na-burn din, na lost. Amen? Na lost. Akala niya sa kingdom siya. Amen? Nahulog pala sa impyerno din. Kaya kung ang hindi lang pagpapatawad ang magdadala sa iyo sa impyerno, kapatid, ngayon pa lang magpatawad ka na. Dahil hindi naririnig ng Panginoon ang panalangin mo. Ako na po ang nagsasabi. Tinuruan ka nga ng Diyos eh. Panginoon, patawarin, no? Pinapatawad ko ang nagkasala sa akin, di ba? Patawarin mo ako at pinapatawad ko din ang nagkasala sa akin. Kasama po yun sa panalangin ng Diyos sa Matthew 6. Di ba? Sino ka para hindi magpatawad? Sige sa atin niyo po yung mga puso ninyo ha. Baka sinasabi niyo mga born again kayo pero may mga galit kayo tapos ang sinabi niyo may panahon ang pagpapatawad. Walang panahon, kapatid. Ngayon ka magpatawad. Hindi pinoproseso yan. Sabi ng Panginoon, bago lumubog ang araw, nakapagpatawad ka na dahil hindi mo alam, baka bukas patay ka na. Tapos yun lang palang magdadala sa'yo sa impyerno. Kaya sa atin niyo po yung puso niyo ngayon. Determining, sabi niya, the faithful and fulfill your right place in the body of the Christ. Siguraduhin mo na tunay daw po ang inyong mga puso, ang inyong faithfulness sa Panginoon. Baka kasi sayang, mababurn ka lang. The main function, sabi niya, of one designated armor bearer is that the service. Na po, yung paglilingkod mo ang mahalaga, no, na inilagay sa iyo ng Panginoon. Yung tungkulin mo na inilagay ng Lord sa iyo sa pagdadala ng baluti. Kung gaano walang kapintasan yung leader mo, no? Dapat ganun ka rin. Amen? Sa pagsaservice sa ibang tao. He is to help and assist another. No? Kung nakita mo na yung pastor mo mabuting tao, mapagkumbaba, 'di ba? Dapat ganun din ang nagiging bunga mo. Para ma-share mo sa ibang tao. Kaya nga napakahalaga kung saan nanggagaling yung iyong bunga eh. Na po? Kapag ikaw inaano ka ng leader mo, 'di ba, na magkaroon ng paghihimagsik, itong napag-usapan natin kanina at pagdidibisyon, kapatid, matakot ka. Matakot ka. Hallelujah. Let's look of some different form of services taken. Tingnan daw po natin yung mga different, hallelujah, nasa introduction pa lang ako, Lord. Napakahaba na. Duties of another armor. Sabi niya po dito, number 1, must provide strength for his leader. Kailangan daw nagbibigay ka ng lakas sa leader mo, hindi nagpapahina, hindi nagpapasaway. Amen? Must provide a strength for leaders. Dapat daw nagbibigay ka ng lakas. Okay? Sabi niya, by his presence, a true armor bearer will always display and produce attitude of faith and peace. May kapayapaan din sa'yo. Nagpo-provide ka ng attitude, mabuting karakter, at peace sa leader mo na alam niya na kahit wala siya, mapagkakatiwalaan ka. Amen? If you are so successful in service as an armor bearer to your pastor, he must sense the joy and victory which is integral part of your lifestyle. Na nakakapaghatid daw ito ng kagalakan sa iyong pastor, sa iyong mga spiritual mother kapag daw ikaw ay successful na nagbibigay ng service ng may kapayapaan, pagmamahal at ugali sa ibang tao. Na po? Hallelujah. Kaya dito po kaya sabi niya dito,
he must sense the joy and victory which is integral part of your lifestyle. Pag sinabing integral part, ano yon? Yung bilang mahahalaga, sabi niya. Bilang mahahalagang parte daw ng buhay mo. Natutuwa di pastor mo sa'yo. Pag nag-grow ka, di ba? Na lumalago ka na mabuti, maayos, di ba? Dati ka lang taga-sayaw. Kaya nga ako natutuwa ko, Ate Gerly, nagpapahayag na ngayon ang salita. Dati sayaw lang ng sayaw yan eh. Amen? Pero hindi ko naman siya binabawal. Sige lang ate, mag-chat-chat ka lang. Walang masaya, walang masama doon. Huwag naman tayong masyadong sobrang spiritual. Tao pa rin po tayo. May part tayo na nag enjoy tayo, no? Tingnan lang natin din yung pananamit natin, di ba? Kung ano, syempre, di ba? Kailangan huwag tayong maging katitursuran. Okay lang magsayaw, part yun eh, di ba? Part yun ng pagiging masayahin mo. Hindi yung tinatanggal ng Diyos sa inyo po, ano? Kaya ako po, hindi ko talaga, si Ate Girlie, natutuwa ako dyan. Tutuwa ako sa kanya, sa pagsasayaw niya. Niloloko ko lang siya sa online, no? Lagi ko lang siyang sinasabihan na, lagi lang siyang maging maayos. Amen po? Maging maayos kasi lifestyle niya yun eh. 'Di ba? Tayo tumanggap po sa Panginoon, pero hindi tinatanggal ng Lord yung mga joy ng puso natin. Amen? Siguraduhin lang natin na tayo ay maayos ang pananamit. Siyempre, karespe-respeto kasi ang mapipintasan hindi na ikaw, yung Diyos. Kaya nga lagi niyo naririnig, yan ba'y anak ng Diyos? Tingnan mo naman. 'Di ba? Kasi ang Kristiyano, kahit sa pananamit, paglalakad pa lang, nahahalatang Kristiyano. Tingnan niyo po si Jesus Christ, dumadating pa lang natatakot na yung mga Pariseo, andyan na siya, nagbubulong-bulungan na sila. Amen? Nagbubulong-bulungan na sila pag dumadating si Jesus Christ. Alam mo, pag dumadating ang alagad, ang alagad ng Panginoon, ano po? Huwag kayong magtaka kung ba't kayo pinagchichismisan ng tao. Hindi lang masasamang tao ang pinagchichismisan. Pinagchichismisan din ng mabuting tao. Gusto pa nga nila tayong patayin eh. Di ba? Ganon yung nangyari kay Jesus Christ. Kaya nga sa mundong ito, sabi ng Panginoon, puno ng kapighatian, kapatid. Hindi niya sinabi na puno ng kabutihan ng mundong ito. Ang sabi ng Panginoon sa atin, sa mundong ito, puno ng kapighatian. Di ba? Kaya huwag ka magtataka ba't may mga taong pilit kang pinapabagsak. Tanggapin mo yon. Basta, wag lang Diyos ang tumalikod sa'yo, kapatid, panalo ka. Matakot ka pag ang Diyos tumalikod sa'yo kahit anong gustuhin mo. No? Kahit ano pang gawin mo, parang ang damot-damot sa'yo ng paligid. Pag ang Diyos ang kinalaban mo at pinaaway mo. Kaya wag po. Ano? It is a great relief to the pastor to know that he does not have to carry his assistant physical, mental, and spiritual. O, di ba? Nagdudulot to ng saya sa kanya, kaya kahit nakatalikod siya, alam niya. Si Pastor Randy, si Nanay Andrea, kasi kilala niya eh. Di ba? Hindi naman niya pagkakatiwalaan tayong lahat dito sa loob ng gawain kung alam niya mapasaway tayo. Kaya pag kayo nilalagay sa schedule, hindi si Pastor Randy ang nag-i-schedule na. Pag nilagay kay Nanay Selena sa schedule, hindi. Naglalambing sa inyo ang Diyos. Yes, amen. Dapat ganun ang sagot. Kakanta, yes, amen. Punta ka sa banyo. Hindi ka mawawala ng trabaho sa loob ng 3 minutes. Nakakanta sa Diyos. Amen? Hallelujah. Pag ang Diyos ang paglilingkuran mo, kapatid, always say yes and amen. Always have, sabi nga ng pinag-aralan natin kahapon di ba? Yung time, di ba? Yung ability mo, yung kakayahan mo, yung talent mo, di ba? Ibigay mo sa Panginoon. Yung oras mo, ibigay mo sa Panginoon. Kaya mo nga bigyan ng oras yung ibang bagay, ba't hindi ang Diyos? Di ba? Kaya pag gano'n na nakikita ng leader natin, pagkakatiwalaan niya tayo, no? Kahit wala siya, alam niya na mapagkakatiwalaan kasi niya kasi hinubog ka niya ng mabuti, no? Alam niya na tinutulungan siya ng Diyos at nakikita yung mga pastor sa inyo. Sa inyo. Nakikita niya po yun sa mga leader ninyo kung ba't kayo pinagkakatiwalaan. Hindi lang sila basta nagtitiwala. Alam niyo po ba sa Acts 7, kung di ako nagkakamali, Acts 7 and 6. Makikita niyo dyan, o sa Acts 1 yata yun, 1 hanggang pumili sila ng tagapamahala doon, pinatungan ng kamay. Sila Stephen bago sila namahala. Kailangan, sabi doon, puspos ng banal na espiritu. Kaya pag may isang tao o leader na nagtiwala sa inyo sa isang ministry, sisiguraduhin ko po sa inyo na yun ay nilid ng Panginoon. Kaya alagaan mo yun. May basbas yun ng Diyos. Unless, mararamdaman mo rin sa tao na yon kung hindi siya anointed. Kasi bakit? Humiling ka sa Diyos.
Merong isang tao dito na humiling sa Diyos na gusto niyang maglingkod. Yung puso niya gustong maglingkod at binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. Alagaan mo yun, kapatid. Kilala mo kung sino ka. Alagaan mo yun, kapatid. Hindi yan basta nilagay. Hindi yan basta binigay sa inyo. Lahat, kung sino man sa inyo ang pinagkakatiwalaan sa loob ng church, alagaan yan. Ang Diyos ang pumili. Ang Diyos ang mag-i-equip. Sa Diyos tayo umasa. Huwag sa tao. Hindi dahil nilagay ka ni Pastor dyan, no? Siya lang ang nagtitiwala sa'yo. Bago ka nilagay ng pastor mo, bago ka nilagay ng leader mo, bago ka ginawa ng mentor mo dyan, ang Diyos ang unang nagtiwala sa'yo. Ang Diyos ang unang nagtiwala sa'yo, hindi sila. Amen? Your pastor, sabi niya dito, hallelujah, your pastor has plenty of sheep to take care of. He doesn't need another. You should be assisting him, giving him much needed rest in mind and body, and demonstrating that your faith is strong and active. Bigyan daw natin ng kapahingahan yung mga pastor natin. Pagkaloob natin sa kanila, no, yung lakas na kailangan nila. Dahil alam niyo po, minsan yung ibang pastor natin, hindi lang yan naghahangad na mailagay ka dyan sa posisyon, no? Gusto rin nila na mapanatag at alam nila na i-assist mo. Kaya nga ikaw bilang tagapangasiwa, tingnan nyo yung binasa ko sa 1 Timothy 3. Kailangan yung ugali ng pastor mo hindi lumalayo sa ugali mo din. Kailangan wala kang kapintasan. Kailangan marunong ka rin makinig. Kailangan marunong ka mga siwa rin. Di ba? Kasi hindi basta-basta yung binibigay na posisyon po sa atin ng ating mga pastor at pinagkakatiwala sa atin. Amen? Kaya maging matalino po tayo at bigyan natin sila ng kapahingahan na payapa, hindi lang isip nila, mentally nila, physical din po, no? Na kahit magpahinga ngayon si Pastor Randy, kahit di siya pumasok agad sa Glory to God, panatag siya. Bakit? May tiwala siya sa inyong lahat. Amen? Sabi niya, number 2. Una po, must provide strength for your leader. No? Pangalawa po, sabi niya, must have a deep down sense of respect for your leader and acceptance for and tolerate of his leader personality and his way of doing things. No? And tolerance of. Lilinawin ko po yan, tolerance of. No? Hindi mo tinotolerate yung mali ng leader mo. Dapat ikaw daw yung may malalim na pangunawa, deep down, na nasesense mo daw yung paano mo irerespeto ang iyong leader at ang pagtanggap mo sa kanya. At hindi mo daw siya dapat tinotolerate. Ano ba sa Tagalog yung tolerate? Kinukonsinte. Amen? Tolerance of, sabi niya, sa mga leader, sa kanilang personality, at kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi masama na i-correct niyo po yung mga leader niyo, no, na may paggalang, no, privately, pastor. 'Di ba? Ganito po kanina, ganyan. Pastor, ganito po ikaw kanina, ganyan. Oh, 'di ba? Hindi masama 'yun. We are made to each other. We are body of the Christ. Amen? We are body of the Christ, hindi dahil may title siya, hindi mo siya pwedeng i-correct. Kasi minsan hindi natin nakikita yung sarili natin. Amen? Kaya kung yung mga pastor natin na po, mayroon silang mali, you have to correct them. Hindi masama yon. God giving us the authority. Walang paborito ang Diyos. Hindi dahil pastor siya, siya lang ang ano. Hindi. The Holy Spirit that flowing and dwell to your pastor is the same Spirit dwelling in me. Kaya nga pag nade-discern mo na iba na ang galawan ng iyong leader, galawan ng iyong pastor, the Holy Spirit is speaking to you and you have to speak. Hindi lang para yon ipahiya siya. Hindi ganon. Para i-condemn siya. Hindi ganon. To correct, to rebuke. Kasi bakit? The same Spirit who dwell in him is the same Spirit who care na nasa iyo. Kung ano ang Holy Spirit na nasa Jesus Christ is the same Spirit na nasa inyo. Isang kapangyarihan, isang espiritu, isang katawan. Binibigyan po tayo ng karapatan ng Panginoon. Amen? Kapag mali na, hindi mo dapat i-tolerate, kapatid, dahil lang leader mo siya. No, tell the truth. The truth will set you free. Sabi ng Diyos eh. Amen? God made us all different.
Ginawa daw tayo lahat na different. May kanya-kanya tayong regalo, di ba? May kanya-kanya tayong ano. Sabi niya, at least 50%. Di ba? Sabi niya, of the time, your pastor way of doing things will differ from you. 50% daw po, kalahating porsyento, ang may mga oras daw po ng ang way niya, ang gawa niya, no, of doing, sabi niya, ay magkaiba sa atin. Yung mga leader niyo minsan, 'di ba? Yung mga leader natin magkaiba yung ginagawa nila kumpara sa ginagawa mo. Amen. Kaya sabi niya dito, that difference should not be allowed to cause a problem for you or your spiritual leader. Kung meron daw silang pagkakaiba sa iyo at sa akin, yung mga leader mo, no? Hindi daw dapat 'yun nagko-cause ng problema. Amen? Hindi daw po 'yun nagko-cause dapat ng problema sa loob ng gawain na hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Kaya kung meron siyang difference sa'yo, dapat kabanalan yon. Hallelujah. No? Hindi yung pagwawatak-watak, hindi ganon. Hindi ganon ang gawain niya. At hindi mo yun dapat i-tolerate. Hindi mo yun dapat i-allow, no? Bilang spiritual leader. Tinuturuan tayo dito. Kung meron daw siyang pagkakaiba, hindi yun magkokos ng problema sa mga spiritual leader o kahit sinong tagapangasiwa. Several years ago, sabi niya dito sa nagsulat ng libro, I learned a secret which has helped me to flow a harmony with my pastor. Natuto daw po siya na magkaroon na po ng harmony, yung presensya, no, ng paglilingkod sa kanyang pastor na nag-flow sa kanyang pagkatao. I determined that if the end result of my pastor plan is to build and extend the kingdom of God and win souls for Jesus, then I am willing to flow with the plan. Hallelujah. Kung ang yung leader daw po ay magkokos, 'di ba? Kung nakikita mo na ang resulta ng kanyang mga plano at ginagawang plano ay magre-resulta ng maraming soul at mag-e-extend ng simbahan or church na magpahayag ng salita ng Diyos at maraming kaluluwa ang makakatanggap, then you have to support him or her. Dahil ito ay para sa kalooban ng Diyos. Mararamdaman mo yun. Na ang inyong goal ay magkapareho. Pati method at kaparaanan ninyo ay magkapareho, naka-align sa kalooban ng Diyos. But what does not really matter? Whose method are used as long as the goal is reached? Pero ang hindi daw dito katanggap-tanggap, no? Kung ang pareho ninyong kaparaanan ay hindi daw magkatugma sa dapat nakalalagyan. Amen? Kasi bilang tagapangasiwa at tagapangalaga, amen, bilang leader, bilang pastor, leader spiritual at armor bearer, amen, tagapangalaga, tagapagbitbit ng baluti at tungkulin, dapat iisa ang inyong goal. Hindi kayo saliwat. Hindi division. Amen? Hindi magkaiba. Kundi kalooban ng Diyos. Dahil iisang espiritu kayo. Amen? Dapat iisa lang. Hallelujah. Na po, iisang hangarin. Kaya maging mapagmasid po tayo. Kaya dapat po mahalaga yun. Ano po? Mahalaga po yun na dapat nakikilatis ninyo. Kung yun daw ang kanyang ginagawa, amen, sumuporta ka. Pero kung hindi, kapatid, mag-isip ka. Ano po? Hindi yun tolerate. No tolerance. Sabi dito, no tolerance. If you will adopt this attitude toward your pastor, there will be meeting of heart between the two of you. He will know that you are not there to argue with him or to challenge his decision, but that are there to work with him, achieving his God-given objective. No? Wala daw kayong magiging pag-aalinlangan sa inyong mga puso. No? Walang papasok sa puso mo na parang duda ka sa ginagawa ng pastor mo. Dahil alam mo na yung bawat decision niya ginagawa niya, 'di ba? Hindi magkokos yun ng arguing between you and him. Kasi kung magkakaisa kayo ng espiritu at agape love ang ginagamit ninyo, yung lahat ng inyong mga plano ay mag-a-align sa plano, 'di ba? At objective ng iyong leader
to achieve the God's given objective para sa kalooban ng Diyos. Lahat to kalooban ng Diyos, walang kalooban lang ni pastor. Kalooban lahat ng Diyos ang dapat ginagawa niya at yun ang dapat nakikita nyo sa isang leader, no? Hindi puro glory me, glory me. Hindi ganoon sa kanya. Glory to God. Amen? Lahat ng honor na yon, no? Sa kingdom ng Lord mapupunta. Deposito sa kingdom ng Lord, 'di ba? Para mag-multiply ang mga soul, para maraming soul ang magkaroon ng salvation. Hindi sa pangsarili. Kaya dapat po nagtatugma, nag-aalay ng inyong objective. Amen? Hindi para magkaroon ng problema o magwasak. Sinabi po dito. Dahil hindi galing sa Diyos ang pride. Hindi galing sa Diyos ang pagwawatak-watak, pagbabaha-bahagi, pagsisiraan. Amen? Hindi galing sa Diyos yon. Kaya kung ang puso mo, meron kang something na mabigat sa puso mo at hindi naka-align sa mentor mo, kapatid, you have to speak out. Don't tolerance. No tolerance sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Walang ganon. Amen? Number 3, must instinctively understand his leader thought. Alam niyo po, instinctively, ito yung yung hindi ka nagdadalawang isip. Walang consciousness sa pag-iisip mo. Wala kang, parang may question mark dun sa sinabi niya, sa thoughts niya, sa iniisip niya. Diba? Yun po yung number 3. Walang ganon. Hindi kayo nagdadalawang isip. Sabi niya, I can hear what you are probably thinking right now. Nag-a-align yung iniisip mo at iniisip ko. Parang B1, B2. Nakita mo ba yon? Narinig mo ba yung tambal? Narinig mo ba? Parang ganon. Diba? Naiisip mo ba itong naiisip ko? Magkaisa kayo. Kasi bakit? Isang espiritu nga kapatid, hindi pwedeng maglaban yan. Amen? My pastor and I just don't think alike. Pag hindi magkapareho, sabi niya, that's right. Sabi niya, no two people do. No? Sabi niya gano'n, and it's one problem which must be deal with being armor bearer to another. Yes, magkakaiba daw tayo ng iniisip. No? May mga differences tayo. Pero, kapag kalooban ng Diyos ang ginagawa ninyo, maniwala kayo, mag-a-align yun. Mag-a-align yun. Pero kapag against yun sa salita ng Diyos, malamang naglalaban ang isip ninyo. Amen? Kaya maging matalino po tayo to deal, no? To deal yung mga ganong klase, no? Being armored bearer. Kasi may sasalin din natin yun sa iba. No po? Kasi bilang armor bearer, gagawa ka rin ng disciple sa ilalim mo. At yun talaga ang kapahayagan ng Diyos. Ganun tayo nilikha. Para tayong plan na, para tayo din na pyramid na nagdumadami ng dumadami. Si Jesus ang ulo. Amen? Nagmumultiply. Amen? Instead of complaining about your differences, begin to discover and confess your agreement. No? Kung kaysa daw, halimbawa, bago pa magkaroon kayo ng di pagkakaunawaan, diba? Mag-confess ka kaagad and then i-deal niyon dalawa yun, no? Na may hindi kayo agreement in the name of Jesus. Sabi niya, I understand how my pastor think and I flow with him in the spirit of understanding. No, walang masama. Halimbawa, nagkaroon kayo ng difference. Pwede ka ano po sa palagay niyo, pastor, kung ganito? Kasi parang naiisip ko po, ganito. Meron. There is different wisdom na ipinagkakaloobang Diyos. Pero kapag yan ay kalooban ng Diyos, at the end of the day, magkakatugma kayo. In the name of Jesus. No? Remember, sabi niya, the disciple were with Jesus is 3 long years. And yet, they did not begin to think as he thought until after he had died. 'Di ba? Yung mga apostolis din na nagtatalo-talo sila, 'di ba? Nagkakaiba-iba din sila ng iniisip at mga plano. Pero nung namatay si Jesus Christ, 'di ba? Nagkaroon sila ng Holy Spirit, nag-align lahat ng kanilang iniisip. No, kaya hindi malabo din po 'yun. Ano kasi minsan may mga nakakasama tayo din sa loob ng kawain na hindi mo ka-espiritu. At huwag kang maghahangad na maunawaan ka talaga niya kasi minsan talagang hindi po. Until he will become born again. Dito sa loob, may mga tao tayo na akala lang nila born again na sila pero may mga ugali pa rin na po. Kasi ang totoong born again binabago, nababago, pinoproseso. Amen? Kaya naniniwala po ako, no, kaya may mga tayo na baguhin na natin, i-align natin at i-confess natin sa Panginoon to empower us. Okay? Sabi niya po dito, kasi sabi nga, ang tunay na nabuhay sa kaliwanagan, wala na sa kasamaan, sa kadiliman. Kaya yun ang magpapatunay kung ikaw ay totoong born again na kapatid.
Hindi ko kayo hinuhusgahan, hindi ko kayo gina-judge. It is written. Ang tunay na tumanggap, hindi ka na dapat nagto-tolerate ng masama. Kaya nga po, tingnan nyo, no, yung boses ko kanina, sorry po, dumidiin yung boses ko. I don't respect sin. Hindi ko kahit kailan irerespeto ang kasalanan. Hindi nirerespeto ang kasalanan, kapatid. Tinutuwid ang kasalanan, tinatama ang kasalanan. Amen? Nire-rebuke ang kasalanan, hindi niyayakap. Kaya minsan po dumidiin ang salita ko, no, kapag sa mga kasalanan, kasi ayoko, hindi dahil galit ako sa inyo, kundi galit ako doon sa espiritu ng kasalanan, kasi gawa ng diablo yun sa inyo, na kayo mismo nagpapaalitin sa mga gawa ng diablo. Pero sinasabi ninyo ng Lord, 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 hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay makapapasok sa ang lahat. Amen? It is written. Baka akala mo lang, Lord ka ng Lord, Lord ka ng Lord. Kung sabi nga, confess ka ng confess, hindi naman sila nabe-bless. Mahirap yun. Amen? Mahirap yung gano'n, nagiging katitisuran ka ng loob ng church. Kaya dito tinuturuan tayo maging matuwid, maging mabuti, maging maayos, maging kalugod-lugod, hindi para sa ibang tao lang, kundi una sa Diyos, sa mata ng Panginoon. Dahil hindi biro ang pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay. At even ang kaluluwa mo, isang kaluluwa pa lang na nililigtas, hindi na biro sa harap ng Diyos. Paano pa yung kaluluwa ng buong pamilya mo? Buong mundo ang gustong iligtas ng Panginoon, kapatid. Tapos hindi makita sa liwanag? Paano ka pa magliligtas? Paano ka magiging armor bearer? Paano ka magiging leader or pastor or spiritual? Ikaw nga mismo hindi makasunod eh. Pamilya mo nga hindi mo mismo maayos eh. Paano ka mag-aayos sa ibang lugar? Paano ka mag-aayos sa ibang buhay? Kaya nga, tayo mga Kristiyano, tingnan mo, pag ikaw naka-ano ka sa ibang mga gawa ng masama, ang balik sa'yo, kung ikaw nga, hindi mo maiayos yung buhay mo, ba't aayusin mo yung buhay ko? Kung ikaw nga, hindi mo maiayos yung relasyon mo eh. Di ba? Ba't aayusin mo yung relasyon ko? Di ba ganun ang balik? Talbog mo, balik mo. Uulitin ko po, talbog mo, balik mo. Amen? Kaya maging masiyasat po tayo. Siguraduhin natin na hindi tayo po nakiki-align sa gawa ng demonyo. Kung sinasabi mo talaga na tunay kang mananampalataya, dapat naka-align ka sa gawa ng Panginoon, hindi sa gawa ng demonyo. Never tolerate. Ang Diyos po ang mismo nagsasabi, hindi dapat tinotolerate ang kasalanan. Nire-rebuke nga yan eh, winawaksi nga yan eh. Tinatapakan nga natin yung ahas, tapos ikaw niyayakap mo yung kasalanan. Tapos sasabihin mo, anak ka ng Diyos. Hallelujah. Manalamin po tayo, ano po? Kasi kung totoong binarid na at nilibing na, sabi ng Diyos, ang nakipag-isa kay Kristo ay nakipag-isa kay Kristo, hindi pa balik-balik. Mahiya naman po tayo sa Panginoon. Isang beses lang siyang mamamatay. Ikaw, ilang beses ka nang paulit-ulit. Salamat sa grace ng Diyos. Salamat sa mercy ng Panginoon. Hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Pero kapatid, naririnig mo to? Siyasatin mo yung sarili mo. Magkaroon ka ng banal na takot. Baka totoong wala kang banal na takot. Baka mas takot pa yung demonyo sa'yo. At sa akin. Yung demonyo, pag nilapitan ng Diyos yan eh, nanginginig pa yan eh. Ikaw, paulit-ulit ka sa kasalanan. Kanino ka natatakot? Sinong Diyos mo? Sino Diyos mo? Ba't hindi ka natatakot? Samantalang yung demonyo, kalaban na ng Diyos, nanginginig pa. Tapos ikaw, paulit-ulit ka sa kasalanan, kapatid. Siyasatin mo yung puso mo, baka nga totoong hindi ka Kristiyano. Baka tumatawag ka lang ng Panginoon, saraduhan ka, itapon ka ng Lord, di ba? Hindi kita nakikilala. Nagpalayas ako ng demonyo, di ba? Pinakilala kita sa ibang tao, tapos ikaw pala, hindi na bago. Yung nakakilala, yung ibang nakakilala na bago, tapos ikaw, nakasalanan ka pa rin pala, nabulag ka, na-deceive ka ng sarili mo. Naging righteous ka kasi. Self-righteous. Hindi ka naging self-righteous dahil sa Diyos. Naging self ka. Ginos mo yung sarili mo. Ano sabi ng Panginoon, lumayas ka rito. Hindi kita nakikilala. This is the calling. We are calling, holy calling, no? Kabanalan po ang tawag sa atin, kaya wag kang banal na aso, santong kabayo. Ayaw ng Diyos ng aso, ayaw din ng Diyos ng baboy. Yung baboy, bakit po yung baboy? Pabalik-balik sa putik. Tapos confess ng confess. Ligo ng ligo, babalik naman sa putikan.
Yung aso, salita ng salita, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, suka ng suka, kain naman ng kain ng suka niya. Huwag po tayo maging gano'n, ano po, ayaw po ng Panginoon ng gano'n, mga plastic kayo, mga plastic tayo sa harapan ng Diyos. Ayaw niya ng gano'n kasi yung Diyos mo, totoo. Kaya pinagsusuot ng sinturon ng katotohanan eh. Pinagsusuot ka ng helmet eh. Para ayusin natin yung isip natin. Pinagsusuot ka ng brace, 'di ba? Na armor bearer. Yang dala-dala na armor bearer, pinasusuot sa'yo ng Diyos. Ingatan mo yung puso mo. Hindi yung pagmamahal mo. Puro mahal mo nga. May asawa na nga, mahal mo pa rin. Di pa nga hiwalay, mahal mo pa rin. Alam mo na nga may pamilya, minamahal mo pa rin. Anong klaseng pagmamahal? Pagkakalibugan. Hallelujah. Tanggalin niyo po yung mga ganyan na pagmamahal na po. Agape love ang gustong mahal ang gawin natin. Gamitin niyo yung agape love para alam niyo mali yung ginagawa natin. Hindi yung kalibugan ng katawan po, ano? Hindi yung kagustuhan mo lang mag-asawa kahit alam mo mali na yung ginagawa. Oo nga, kakristyano mo nga. Sinabi mo, kristyano, mag-asawa daw ng kapwa kristyano. Wala nga takot sa Diyos eh. Aasawahin mo? Di ba? Huwag po basta kristyano lang. Dapat ang ipiliin nyo, yung may takot sa Diyos. Maraming kristyano walang takot sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang mga Panginoon na tapat naglilingkod sa Panginoon sa harapan ng Diyos. Nakikita at hindi nakikita. May integrity. May takot. Yun ang totoo, may takot. Hindi yung pag wala na nakakakita sa'yo kung sino-sino na ang ano. 'Di ba? Ang alagad ng Diyos, may integridad. Kasi alam mo kung kanino ka nakipagrelasyon. Kaya hindi dapat niyayakap ang kasalanan, kapatid. Tinatakwil yan. Hubarin mo ang lumamang pagkatao. Magpapalit ka. Magpapil ka sa Espiritu Santo. Dahil kung totoong Espiritu Santo ang nasa loob ng katawan mo, wala kang kalibugan sa katawan. Kasinungalingan, kasalanan, na patuloy mong binabalikan. Hallelujah. I rebuke in the name of Jesus. Whatever spirit inside here, Lord, in mighty name of Jesus, I rebuke. Rebellion spirit, I rebuke in Jesus' name. Pagkakawatak-watak, in the name of Jesus, I rebuke. Hallelujah. Rebellion spirit, competition spirit, in the name of Jesus, I rebuke. Hallelujah. Contosyente, rende, bebesyente, rende, bebebebe. Hallelujah. Jesus. Jesus. Oh, Jesus' name. Na po, kaya doon, no, nawatak-watak po yung mga disciple ng tandaan niyo po. Pero nung binarid na si Lord, nung nilibing na ang katawan ni Jesus, they are newborn again. They are new. They have new spirit. Tinanggal na po ang espiritu ng Diablo. Buried. Buried. Ilibing na daw po natin yung luma nating pagkatao. At hayaan natin na maging ascended tayo ng heaven. Sent from the Holy Ghost. Hindi evil na espiritu. Just as God's spirit were eventually imparted to this man. After the period of time, your pastor spirit will come upon you. Amen. Kaya pupurihin po ang Panginoon, ano? Sa mga mensahe po na ito, maranasan po natin ano po ang totoong pagbabago. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Na ano lang po ako na may mga espiritu dito na hindi po talaga kaloob ng Diyos. Kung totoo daw po tayo nilibing na sa kamatayan katulad ni si Jesucristo, dapat nalibing na ang mga rebellion na yan. Ang mga rebellion na espiritu katulad po. Nung nagpahayag, alam niyo po lahat ng disipulo, nung bumangon si Jesus Christ 40 days nag-stay dito sa mundong ito, ano po? Sila po ay na-filled ng Holy Spirit, mga kapatid. Sila ay namuhay ng matuwid. Ano po? Sino po ang nagsasabi dito lahat ng disciple nung naiwan ni Jesus Christ, no? Nung nagpakamatay si Judas. Meron bang nag-backslide sa lahat po ng sa lahat ng mga disipulo na iwan ni Jesus Christ? Wala. Wala. Ano po? Walang nag-backslide sa kanila. Dahil kasi isang espiritu, powerful na spirit yung nakita sa kanila eh. Yung naglubog sa kanila sa kamatayan at nagbuhay sa kanila. Kaya kapatid, kaya ako nagagalit po ako sa totoo lang, no? Nagagalit ako sa sinasabing Kristiyano pero pabalik-balik sa kasalanan. Hindi ako naniniwala. Kaya patawarin niyo po ako, no? Patawarin niyo ako. Minsan talaga naiinis ako. Hindi ako naiinis sa inyo. Yung espiritu na nagbaano sa inyo. Na ayaw niyo niyayakap ninyo pero sinasabi ninyo na Lord niyo si Jesus.
Kung totoong Lord nyo po si Jesus, patunayan ninyo na siya ang Lord nyo. Patunayan nyo na pipilled kayo ng Holy Ghost, hindi ng espiritu ng demonyo. Kung totoo po na si Jesus Christ ang inyong Panginoon, hindi na po kayo gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Hindi kayo nagiging resulta ng pagwawatak-watak ng isang dibisyon, ng isang ministeryo, ng kingdom ng Lord ang nagtayo. Na ang Diyos mismo ang nagtayo at hindi kayo nagiging katitisuran bilang leader at armor bearer ng Panginoon. Kasama po ang sarili ko. Kaya iniingatan ko po ang pamumuhay ko. Iniingatan ko ang buhay ko dahil alam ko na hindi lang Diyos ang nakatingin sa akin. Nakatingin din ang lahat ng anghel sa langit sa buhay ko. Nakatingin din ang mga tao sa buhay ko. Walang masamang maging abutin mo yung kabanalan kasi yun yung purpose mo. Ano ko sabihin na ibang tao, banal ka na, kaysa naman ako, banal na aso. Mas gusto kong tawagin akong banal, banal. Kasi yun ang goal ko glory to glory, sanctification, glory to glory. Yun ang goal natin, Christ-like Kabanalan, yun talaga ang goal natin. Kahit anong insulto ang gamitin sa atin ng mga tao, yun ang inaabot natin, kabanalan, hindi kademonyuhan. Kaya nga yung mga Kristiyano na patuloy pa rin nagiging makasalanan, kapatid. Sinasabi niyo pa, mga nag-aalay kayo, ang daming mga nagpupunta sa church. Yung ibang mga relihiyon, kasunod pa sila ng pastor, daladalay kandila, daladalay Bible, paglabas ng church, ng mga ugali. Huwag naman nating bahiran ng kasalanan ng salita ng Diyos. Huwag nating bahiran ang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Diba? Huwag mo naman din bilang pastor, diba? Bilang mga mentor, bilang mga spiritual leader, huwag mo rin naman bahira ng kasalanan at manipulation. Huwag mong gamitin ang kapangyarihan para magmanipula ng ibang tao. Maging magandang halimbawa naman tayo. Hindi puro salapi na lang, maibigin sa salapi, hindi ganyan. Sa mga armor bearer naman, huwag ninyong tinotolerate yung inyong mga leader. Dahil isang araw, ganyan ka na rin. Kapag hindi ka lumayo sa mga ganyang klase ng leader, kapatid, maniwala kayo. Hindi sinungaling ang salita ng Diyos. Kapag ang kamatis lumapit sa bulok, mabubulok ka. Kung hindi ikaw ang hindi talaga. Magmamanifest po ang spirito nila. So, purihin po ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So, tandaan po natin, yung mga pinaalala sa atin dito. Ang number 1, kailangan nagpo-provide tayo ng kalakasan sa ating mga leader. Number 2, kailangan may malakas tayong understanding sa pag-iisip ng ating mga leader. Ano po? At number 2 po, sorry. Number 3 pala. Number 2 po, kailangan magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa, yung discernment sa pagrerespeto sa ating mga leader, sa pagtanggap sa kanilang kahinaan at kalakasan, at hindi natin tinotolerate yung mga mali nila, amen? At personal natin silang kausapin sa mga bagay na ginagawa nila. At pangatlo, kailangan malalim ang ating understanding sa pag-iisip, yung discernment natin sa ating mga kinikilalang mga leaders. Amen. Purihin po ang Lord and let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, God, sa presensya mo, Panginoon. Sa mensaheng ito, Lord, na tunay nga na ang iyong salita ay magkabilang talim, Panginoon. Salamat sa pagtutuwid mo, sa pagtatama mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin ka, patuloy na maitaas ang iyong pangalan, maluwalhati ka, O Diyos. At ang pag-ibig na nagmumula sa iyo ang magmanifest sa buhay ng bawat isa, Ama. Ama, alam ko po, Panginoon, na ang pagtutuwid mo, Panginoon, ay pagbibigay ng pag-asa, kapangyarihan to empower us, Lord God, na makusunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga tao na bukas ang pusong nakapakinig, bukas ang isip na nakapakinig, at maituwid nawa ang bawat hakbang namin, Panginoon, sa aming pamumuhay, patungo sa iyong kingdom, patungo sa iyong kalooban, patungo sa iyong katwiran, Panginoon, at patuloy na maluwalhati ang iyong pangalan sa aming mga buhay, O Diyos. At marami pang kaluluwa ang aming maakay, Panginoon, patungo sa iyong luklukan, Ama. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen, and amen. Glory to God po. Selena. Amen. Praise God. Glory to God. Salamat po sa buhay mo.